Ciao ragazzi, buongiorno, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Sa man sulok ng mundo kayo naroon ngayon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood nyo ang update sa bahay ni Tatay Joel Horlalo ng Cadiz City, Negros Occidental. Ragazzi, ang mapapanood nyo ngayon ay ang paggawa at pagtapos ng paggawa ng kisame at sanipa dito sa harapan ng bahay ni Tatay Joel at ang paglalagay ng tiles sa kabuuan ng bahay at yung countertop ng kitchen. So dito mapanood nyo na halos tapos na talaga, konting-konti na lang. Panoorin nyo dahil ma-amaze kayo dahil sobrang ganda talaga nitong bahay ni Tatay Joel. Dahil may mga pinto na rin ang mga kwarto at saka may kulay na rin ang main door. So guys, panoorin. Yan na nga ragazzi at ginagawa na ni Tatay Larry ang sanipa ng bubong dito sa harap ng bahay o dito sa terrace na bubong sa bahay ni Tatay Joel. So ito si Tatay Larry at ito na yung panghuling sanipa na gagawin nila at susunod ay yung kisame na yun yung kanilang huling gagawin dito sa pagdating sa bubong. May malalapitan ka, Joel Salcedo ang iyong kasama. Hindi ka iiwan, handa kang tulungan. Joel Salcedo ang maaasahan. Anumang na kwento ng buhay mo, handa siya na makinig sa iyo kapag kailangan mo na. Sige, halika kayo, tingnan natin ang loob ng bahay ni Tatay Joel kung ano na ang itsura. So ayan guys, ang loob ng bahay, ito yung CR na ginagawa pa lang din at yung mga tubo niya ay ikinakabit. Ito yung paglalagyan mismo ng bowl ng CR. So ito pa yung may isa sa may pinaka malaking gagawin, pinaka last na gagawin na may malaki. So yan dito sa bubong na to, makikita nyo na yung sanipa niya ay yung parte na lang na yun ang hindi pa nagagawa, ano yung part na yun, yung parting dulo, pero almost done na lahat. So pagkatapos nun kaya itong kapiraso na to ay kumpleto na yun, yung parting kanan na yun, yun na lang yung pinakang kulang at wala dyan na sanipa. So ang lahat ay meron na. So ito na yung kitchen sink ni Tatay Joel, ano. So medyo may maganda siya at medyo malaki ang kanyang lababo. So ito na yung hitsura sa palibot o sa paikot ng bahay ni Tatay Joel. So kung makikita nyo sa malayuan, so ganun yung hitsura niya sa parting left, ano, at ito naman yung sa parting right or dito sa may parting harap. So makikita nyo tapos na yung sanipa at ang ginagawa nila ngayon ay ang kisame. So ayan yung kisame. Ayan, sige, tanghalian na kaya nakain na sila, no, sa masarap na luto ni Ate Vanessa. Ayan. So enjoy your meals mga panday, mga magigiting nating trabahador. Oh. Pinipinturahan na po dito yung main door na kulay pula. So pag nakita nyo yan at natapos, masiguradong magagandahan kayo dyan sa kulay pula na yan. Ayan. So dito, itong pinipinturahan ng puti na ito yung mga pintuan ng mga kwarto.
at nung pinakang likod or yung back door ng bahay. So ito yung sa pinto sa likod na unang pinipinturahan, at susunod yung mga nasa kwarto na. At kung nakikita nyo, ito ginagawa na rin yung bintana. Ayan, so makikita nyo kakaiba yung bintana, no? Hindi siya yung traditional na sliding door. So ito yung parang traditional naman na binubuksan pataas, na nung araw ay may nilalagyan pa ng tukod. Pero ito is makabago na bubog siya na pwede mo siyang itaas, hindi siya pa slide. So para mas medyo mas maganda na pasok yung hangin, na at the same time ay medyo tabon naman din siya yung nasa loob, na hindi basta-basta makikita kasi nga merong naka-slant siya. So ito yung bintana dito sa may salas, yung isa sa may pinakamalaking bintana sa gilid. Ayan. At ito yung mga salamin ng bintana na ikinakabit. Kung makikita nyo na para siyang one-way mirror, ano? Kita ka sa labas pero hindi mo kita yung nasa loob. So para siyang salamin talaga. So halos na lahat naman yata ay ganyan ang mga sliding door, ano, yung mga makabago ngayon. So nakikita yung labas pero hindi ka makikita sa loob nung tumitingin sa labas. So ayan, at kinakabit na nga itong bubog, yung frame, yung bubog ng bintana. So dito kakaiba itong pinagawa na to, no? Talagang hinaling tulad namin ito, ginaya doon sa kung ano yung nasa plano or yung kung ano yung nakalagay sa drawing. So kung ano yung nakalagay sa drawing, yun mismo yung design na ating pinalalagay or ginagaya. So ito yung sa likod sa may parting kusina, yung bintana doon. So ayan, no, kumpleto na yung pintura ng pinto na kulay pula. So nire-retouch na lang yung mga parting taas. So ayan yung sa loob ng kusina na ikinakabit yung bintana. So mas madali na ngayon ang pagkakabit ng bintana, no? Talaga susukatin mo lang, then gagawin mo na, then pagdating ibabarina mo na, at yung mga bubog ay saka mo ikakabit para siguradong fit na fit, kumbaga. So ayan, ito yung tatlong pintuan ng dalawa sa kwarto at isa sa back door. So puti siya. So napakaganda ng sliding door dito sa may parting likod, dito sa may parting kusina, gilid, I mean ito yung parting gilid ng kusina. So ito naman yung sa parting kwarto, itong maliit na bintana na to, ayan. So dito, ito yung harapan. So okay na yung bintana dito sa salas, kusina, okay na yan. Ito yung itsura niya sa palibot, at ganun din yung bintana dito sa kwarto, sa kusina, at dito sa isang kwarto, dito sa harapan ng bahay. So yan yung pinaka-itsura. So since tanghalian na naman, ayan, kakain tayo ng nilagang baka. Ayan. So kainan na naman, kaya enjoy your meals, ating mga magigiting na panday. So ito yung hitsura niya sa gabi, ano? Pero dito hindi pa kumpleto yung ilaw niyan, kasi dapat may ilaw pa yan dyan sa parting gitna, sa pagitan ng dalawang poste. Since hindi pa siya tapos dito sa video ito, kaya yan lang muna yung tinesting ni Mayan para makita. So tingnan natin yung loob ng bahay sa gabi, Tatay Joel. Ayan, so ito na yung itsura niya, no, sa loob. So kung makikita nyo, di ba, ang ganda ng bintana. So do sa part na yan, may tabon lang ng pinto, yun yung isang bintana. So kumpleto na ang kisame. Ayan, maganda, maliwanag. Yung
pintuan din dito sa likod ay kulay puti, at itong kusina na to ay lalagyan pa siya ng tiles. So ayan, napakaliwanag, di ba? Dahil puting-puti, maliwanag siya. So itong CR na to, ito yung hindi pa nagagawa, kulang pa siya sa tiles. Pero yan yung huli kasing gagawin. Ayan, yung bintana almost done na, no? Actually done na talaga. So wala nang gagawin sa bintana. At ito din sa kwarto ng mga bata. Ay, ni Tatay Joel. At tinitestingin mo nga, Mayan, ang pagbukas at pagsara ng bintana ng bahay ni Tatay Joel. Napakaganda, di ba? Napakasosyal. So ayan, so ito yung hitsura niya sa labas. Ayan. So ito yan sa araw. So tatapusin itong kisame na ito. So itong part na to ay tapos na. At itong part na to yung hindi pa nalalagyan ng kisame. So konti na lang yan. So tatapusin na yan ngayong araw na to. At dahil sa konti na lang yan, para makapag-proceed naman tayo sa pagta-tiles. So ayan to. Uli yung natapos na sa bahay ni Tatay Joel sa mga oras na ito. Ang CR, ayan na, inilagay na ang bowl at ang kwarto ni Tatay Joel, ayan, puting-puti, at kwarto ng mga bata. So napakaganda ng bintana, no? At dahil doon ay babayaran na natin yung kakulangan na kahalati sa bayad dyan sa pagkabit at paggawa ng bintana kay Kuya. So ayan, binibilang at eksakto naman. So ayan, dito si Tatay Larry at si asawa ni Mayan ay tinatapos na ang kisame na yun. So once again, ayan, no, ang kwarto ni Tatay Joel at kwarto ng mga bata. So done na talaga. So ayan, panurin nyo at tignan nyo mabuti dahil napakaganda sa gilid. Sa gilid sa likod. Ayan, at dumating na nga ang in-order nating tiles para sa flooring at para sa banyo, para sa kusina. So dito nire-retouch na lang yung mga kulay na mga para sa pagpintura ay okay na siya. So ayan, ito yung likod ng pintuan, yung pinakang hamba o yung frame ng pintuan. So pinapantay siya dahil hindi siya fit. So ito yung tiles para sa countertop na sa wall ng countertop. At ito naman ay yung sa countertop. Ayan, at ito naman yung gagamitin sa flooring sa buong bahay. So isa lang yung tiles. At ayan, ang ulam naman nila ngayon ay ang puchero. Ayan, wow. So ang puchero ay parang nilaga lang naman din yan, ano, na mayroong saging at mga gulay. So ayan guys, no, ito yung update sa bahay ni Tatay Joel na nakaka-amazing transformation. Talaga namang kakaiba itong bahay ni Tatay Joel. So bakit nga ba kulay pula ito? Para sabi daw, ang pula daw ay takot daw ang aswang sa kulay pula. Kasi Tatay Joel yata takot yata sa aswang. Ayun. So ayan, at nilalagyan na ng tinatapalan na yung mga dugsungan o yung may mga pako or yung may mga barina. So para maging makinis na siya. So ayun, ito yung pintuan at ito yung ulam nilang natira ngayon. Ayan, may saging pa palang kasama yan, no? Yung ulam nila. So ayun, kain po ulit tayo at tanghalian na. So si Ate Vanessa kumakain din, ang mga anak ni Tatay Joel. Ayan. At nagpagawa rin tayo ng cabinet na nagkakahalaga ng 1,500 kaya binayaran na ito ni Mayan. So para ikakabit na lang yung cabinet, hindi na nagpagawa tayo sa isang gumagawa talaga ng mga furniture. So ito simpleng cabinet lang, basta importante meron silang cabinet dun sa ilalim ng sa taas ng kanyang kusina para naman may lagayan siya ng mga
plato, mga extra plato at mga baso, no? At mga grocery kung lalagyan na. So ayan yung pinto niya, ang ganda, ang kinis. At so ito na ikabit na ang kusina pero kulay brown pa, no? Kulay brown siya. So ang gusto namin kulay diyan is white para terno-terno lang sa lahat para malinis tingnan. Dahil sa mas maganda at pare-parehas yung kulay, so kailangan siya maging kulay puti. So ito yung ginawa ng Panday is kulay brown pero papalitan natin siya ng white. Ano po yung mga ilaw po. Ayan po, ini-screwhan na po para maayos na po yung pagkakalagay. Binilan ko po ng screw kanina. Yan po. Tapos si Tatay Danny po is inaayos na po yung pintura ng... Ayan, nire-retouch na lang po dito ni Tatay Danny ang pintura para dahil yung mga nalabisan or na madumihan ng ibang kulay, yung kulay puti. So, inaayos niya. So, dito makikita nyo yung brown na cabinet pero since parang hindi siya terno, ano, dahil may kakaibang kulay which is puti lahat naman halos. Kaya parang hindi siya magandang tingnan, no? So, kung puti siya, so terno sa lahat. So, malalaman natin yan mamaya kapag nailagay ang mga tiles dito sa countertop. Kulang pa ng doorknob ang mga pintuan. So, yun na lang yung kulang. At ang lahat halos ay may pintuan na ang mga kwarto. Ang hindi na lang nalalagyan ng pintuan dito at doorknob ay ang pintuan ng CR. So, at ito yung panghuli nilang gagawin ng pintuan. Kasi nga naman, kung magtatrabaho pa sila at gagawin pa yung CR, so medyo makakaabala yung pintuan doon sa paglabas-pasok diyan sa CR. So, ito na lang po yung kulang na walang pinto. At ang daras ay lahat ay kumpleto na. At ngayon po ay sinisimula ng paglalagay ng tiles dito sa kabuuan ng bahay ni Tatay Joel. Ayan, napakaganda ng kulay. Terno siya dun sa kulay ng kanyang bahay na medyo maasul-asul. Kumbaga medyo blue siya ng konti. At na para siyang marmol. So, at makintab. So, gumamit po tayo dito ng 60 by 60. Kaya naman yung lapad ay mga nasa 4 lang na tiles yung lapad nung salas ni Tatay Joel, ano, yung kabuuan ng salas at saka kusina. So, mga 4 na magkakahilira na tiles lang yung ginamit. So, nilalagyan siya ng adhesive para maidikit na dito sa flooring. So, ito naman yung sa kabilang kwarto. At ito yung sa kwarto ng mga bata na kulay blue. So, tingnan nyo, tumiterno siya dun sa kulay, sa wall nung kulay nung flooring at tong wall. So, kaya maganda siya, napaka-cool sa mata. Dahil hindi siya sari-saring kulay, kaya maganda siyang tingnan. So, makikita nyo dito sa salas, no? Tapos na dito sa salas, may tiles na ang salas hanggang kusina. At dito sa may hallway, maliit na hallway, papuntang kwarto. So, kwarto na lang talaga yung hindi pa natatapos.
So dito ay konti na lang naman ang ilalagay, yung mga gilid-gilid na lang ang lalagyan ng tiles. At dito ay may ilang piraso pa na, at yung mga gilid, ayan, yun na lang ang pinaka talagang hindi pa nalalagyan. And the rest ay talagang tapos na. Kumbaga, meron na, kumpleto na. So ready na talaga sila na para matulog. Pwede na silang matulog dyan, ano? Kahit na pakasarap humiga dyan sa sahig, lalo na kung dahil malamig dyan sa sahig. Ayan, at ito nga, tingnan ninyo, at tapos na dito sa kwarto. Ayan, napakaganda na, napakalinis na. Ayan, so kitang-kita na yung flooring. So konting linis na lang ng mga gamit at talagang maganda na. So ito ang huli na tinatapos, ang gilid do sa kwarto ni Tatay Joel. So mapapansin mo, ang ganda, uniform ang pagkakagawa, di ba? So perno siya dun sa kulay ng kwarto, no? Kulay blue. Ayan. So dito sa parte nito, nasa bintana tayo. So ito yung ginagawa sa kwarto ni Tatay Joel, yung pinakang bakanting gilid na yun na lang. So kailangan gumayat ng mga tiles para maikabit doon sa gilid na yan. So dito mapapansin nyo, no? Yung countertop sa kitchen ay meron na ring tiles. Ayan. So ito yung ginagawa. So sana nung ginagawa nila to, wala sana mga nakapatong na mga kung ano-ano doon para magandang tingnan at hindi nakakaabala. So kaso meron ng kaserola doon sa ibabaw. Ayan, at meron pang tinapay yata yun na merienda nila. So yan, kinakabit na yung pinakang lining doon sa edge nung countertop. So yun na lang yung pinakang walang tiles, yung pinakang gilid na yun. At syempre yung wall niya dito sa parting dulo, ayan yung pinakang wall niya, no? Kailangan meron din siyang, may ipalalagay din tayo na tiles doon na napakaganda. So ito yung sa banyo, yung paglalagyan ng lavatory o ng lababo, at yung shower ay doon sa dulo. At ito nga po, tapos na ang paglalagay ng tiles dito sa buong bahay. Yun na lang CR ang hindi pa natatapos. So napakaganda po ng flooring ng bahay ni Tatay Joel. Ayan. O ayan, napanood nyo hanggang dulo. Maraming salamat sa inyo. At nabitin ba kayo dahil hindi pa talaga tapos at kunting-kunti na lang sa susunod nating video ay makikita nyo talaga yung tapusan na tapos na itong bahay ni Tatay Joel. So siyempre bago ay magtapos ay pasalamatan natin ang ating generous sponsor na si Ma'am Lydia Pagdanganan. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Lydia, sa pagtuloy na pagsuporta sa ating channel at sa pagtulong sa ating mga kababayan na lubos na naman. So hanggang sa muli, bye bye, ciao, arrivederci.